Hi everyone! Linggo nga ngayon kaya tara samahan niyo ako mapagod. Ang ibig sabihin kasi sa akin ng linggo be ay ROTC day, hindi rest day. Kaya naman tara! Day in my life. 8 AM in the morning, gising na nga ako kasi bago tayo mag-ROTC, sasamba muna kami. On the way na nga kami dyan at sumabay na lang ako kay Papa kasi nauna na sila Mama at yung mga kapatid ko. After naman pala, dito na ako nag-BS kasi didiretso na ako sa school namin. Ito pala yung Sunday routine ko. Every time nga na may ROTC kami, nagpapahatid na lang ako kay Papa ng tricycle at binilhan niyo na lang ako ng pansit at saka ng kasaba cake para kakainin ko habang papunta sa school. Na kasi kakayanin ng oras kung uuwi pa para mag-almusal, kaya naman habang papunta ay kumakain ako. 1:30 AM na nga ata na makadating ako sa school tapos 6:30 yung report namin. Kaya naman ayan, madami yung mga nasa labas kasi hindi na pinapapasok kapag late na. Pero nung nakaraan, pinalista lang kami at ngayon lang to nangyari sa akin. Ulitin ko nga talaga ay madami ng mga nasa labas at nadadagdagan pa. Yung iba nga din dyan ay nagsisiuwian na kasi hindi naman na daw papapasukin pa. Dito nga ako sa tindahan sa tapat ng school namin kasi nagpa-cash in ako. Yun naman guys yung itsura ng hindi pinapasok. Ano guys yung bag ko, ang babae tingnan tapos nakapang ROTC fatigue. Diba na ang init-init nito suotin kasi sobrang kapal tapos may sando pa sa loob. Nga sando t-shirt talaga kasi required yun kasi kapag nadadaying tinatanggalan ng fatigue yung babae. Pati na din naman yung mga lalaki. I mean na nga dyan mga nagsisiuwian pero ako nagstay pa dito kasi sabi ko baka magpapasok pa maya-maya. Naman tumambay muna ako dito sa tapat ng school, dito sa may tindahan. Ito din kasi mga nakatambay yung ibang mga hindi pa pinapapasok. Din pala ako dyan mga kasama kasi yung mga kaibigan ko tapos naman na mag-ROTC or may ilan-ilan naman na pang MS2 na lang. Hindi pa ako dyan pumapasok pero totoo sumasakit na talaga yung ulo ko. Nang lunch na pala nito guys, bumili lang ako ng soft drinks at saka ng lemon square kasi wala talaga ako sa mood kumain. Buli ko talaga kasi makapasok at makapag-attendance kasi ayaw ko na ulit madrop sa ROTC kagaya ng ginawa ko last year. Nadya ko talaga kasing i-drop yung ROTC last year kasi hindi ko talaga kinakaya, hindi ko ina-expect yun. Ito naman pala nung bandang 12 na tsaka sila nagpapasok. Hanap ko pala dyan yung mga ka-group ko kasi may kilala naman ako dito kaso hindi ko sila mahanap. Nahanap ko naman sila pero hindi na nagpapa-attendance kaya ayan, umuwi na lang ako. Hindi kasi kami ngayon pero umuwi na ako kasi hindi naman magpapa-attendance. Anong point nun? Sayang lang yung pagod ko. Kaya ayan, itigil na ang pagpapanggap be. Magliptid ka na dyan. Kasakay na ako dyan ng tricycle papunta sa sentro at hindi ko na nabidyohan nung nasa jeep na ako kasi pagod na talaga ako ng mga oras na yan. Ito naman pala pag uwi ko, ang sarap pala umuwi ng may ganto. Kita ko din pala to si Bruno dito sa tindahan nakatambay. Ang cute-cute kaya binidyohan ko. Anyway guys, nag-lunch ako pagka uwi ko. Hindi ko na nabidyohan kasi nakalimutan ko na nagba-vlog pala ako. Ito naman pala nung bandang hapon na napupunta kami sa kanto kasi nag-aaya si Dave. Bago nga kami umalis, nakita namin na may nagdi-deliver kay Lola na mineral water, yung palaging nagdi-deliver sa kanya. Ito na nga kami nito sa kanto kasi sabi ko parang nag-crave ako sa street foods. Ayan, ibigay ang hilig. Hindi ko alam kung bakit hindi ako nasatisfy. Hindi na kasi siya mainit at makunat na yung coating niya. Doon, hindi din ako nasarapan sa suka. So, kasi yung mga nasa sentro tapos mainit-init pa pagkakainin. Oh, hindi ka pa nasasarapan sa lagay na yan, guys. Okay naman siya, pwede na. Kaya ko naman yung lutuin kaso nga lang ang hassle pa yun tsaka nakakapagod. Diretso din pala kami dito sa palagi namin pinupuntahan na Calbro Cafe. Ito naman sa may kanto namin at tabi-tabi lang naman yung mga bilihan dito. Okay guys, ang tagal na nitong video na to, nauna pa to kaysa dun sa Baguio. Ang tagal ko talaga hindi nag-edit at feeling ko wala din akong karapatan mag-post ng mga mini vlog habang bumabagyo. Bilang pa lang kami dyan ng milk tea pero bibihira na lang kami bumili ng ganito kasi umiiwas kami sa ma-sugar. Pwede naman yung pabawasan ng sugar, choice mo na lang talaga yon. Panahon nga dito parang uulan na talaga kasi nga papasok na yung bagyo dito or pumasok na siya. Kung nga lang talaga to na-edit mga video na to sa cellphone ko kasi nga naman akala ko talaga bawal mag-post habang bumabagyo. Hindi naman sa bawal pero feeling ko kasi nakakahiya mag-post. Yung iba mga nawawalan ng bahay, nagugutom tapos ako pa post lang ng mga mini vlog. Diba nakakahiya yun? Feeling ko wala akong karapatan. At saka bukod dyan, napakabagal din talaga ng signal nung mga nakarang araw lalo na nung bumabagyo. And guys, hindi ako makapag-online kasi nga walang signal yung dito na SIM card. Pakahina as in super duper at all. Pili lang pala kami dyan ng milk tea at saka naman ng fries, my ultimate favorite. Alam nyo na kung bakit kami tumataba. Yung ba guys, napakasarap talaga suportahan ng ganitong business. Mabait yung tao dito at alam ko din kung paano sila nagsimula. Oh, grabe. I mean, hindi naman sa alam kung paano nagsimula. I mean, nakikita na namin sila noon na nagsisimula. Noong una kasi pizza lang, ganun. Tapos nagdadagdag and nakakatuwa yung tingnan. Pag masarap suportahan kasi nag-grow yung business nila. Nakaka-inspire din sila ng mga kagaya ko kasi isa din to sa mga gusto kong business pagdating ng panahon. Wow, pero no joke. Ganito din talaga yung gusto kong business bukod sa gasoline station. So sana nga wag puro plano lang. Hindi din naman kasi biro yung puhunan ng gantong cafe, no? Tsaka dapat ready tayo financially, emotionally kasi hindi naman sa lahat ng oras ay palaging success yung business. Yung mga ups and downs na mangyayari bago tayo maging success sa buhay. Lang muna guys, kung nakaabot ka dito sa last part, thank you so much for watching. See you on my next mini vlog.